ngayon po tayo ay dadako sa ating pag-aaral. Magandang gabi po muli sa bawat isa, sa ating mga kapatid. Good evening. At alam ko, ang bawat isa po sa atin ay alam po natin yung nakalipas na mga araw o yung nakalipas na isang linggo, no, ay hindi po kaila sa bawat isa sa atin na kung saan ay atin pong ginunita, no, o inalala yung tinatawag na Holy Week, no? At yung mahal na araw maging sa buong mundo ay yan po ay ginunita at inalala, no? Especially yung mga mananampalataya o yung mga Kristiyano. At yan po ay alam natin, nag-i-start yan ng Monday, diba? Lunes Santo, tapos Martes Santo, Miyerkules Santo hanggang sa Biyernes Santo. At alam natin yung Friday o Biyernes Santo ayun po yung araw na kung saan ay ipinako sa krus ang ating pong Panginoon. At yung Sabado, Saturday, ang tawag po ay Sabado de Gloria. Kahapon naman, Sunday, ang sabi nila ay Domingo de Ramos, o yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. No? So, Sabado de Gloria, tapos Domingo de Ramos. Kaya nga po ang sabi ng iba, masama daw po ang loob ni Erap kasi walang Lunes de Erap. No? Pero tandaan po natin, alam po natin na ang karamihan dito sa sanlibutan, ang kanila pong paniniwala ay kapag Holy Week ay ang ating pong Panginoon ay patay. O kapag Biyernes Santo, ang ating Panginoon ay ang kanila pong paniniwala. Marami pang mga tao na ganito po ang paniniwala. No? At alam ko hanggang sa ngayon, may mga tao pong ganyan ang paniniwala. Naalala ko tuloy, nung kami ay mga bata pa, no? Ang sabi sa amin lagi nung matatanda, pag Biyernes Santo, o yung pag nag-start yung Holy Week, yung Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, ang sabi ay huwag daw kayong aakyat sa mga puno at baka mahulog kasi patay ang Diyos o ang ating Panginoon. At huwag daw pupunta sa ilog, huwag maliligo, at baka daw malunod dahil patay ang ating pong Panginoon o ang ating Diyos. Tandaan po natin, minsan lang pong namatay ang ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran at tubusin ang ating mga kasalanan at upang bigyan tayo ng katiyakan ng ating buhay na walang hanggan. So, minsan lamang po yan, o isang beses lang pong namatay ang ating Panginoong Jesus bilang tao. Salamat sa ating pong Panginoon. Alam natin na bilang Diyos, never na namatay po ang ating Panginoon. We believe that Jesus Christ is 100% man and 100% God. No? Yan po ang ating paniniwala ayon sa Bible. Napakaganda po mga kapatid. No? Kahapon, diba, ay muli po nating inalala, pinagdiriwang yung Domingo de Ramos, muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, ang sanlibutan, sabi nga ay kakaiba yung kanilang kaisipan patungkol po dito. Pero tayong mga mananampalataya, dapat settled po ang ating pananampalataya na minsan lang namatay ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Minsan lang niyang ginawa at tinupad ng ating Panginoong Jesus yung nais at kalooban ng ating pong Ama para po sa atin. Ano po ba yung nais at kalooban ng Ama para sa atin? Wala pong iba kundi yung para sa ating kaligtasan. Para isang araw o hindi po natin alam ano bang oras tayo po ay pwedeng bawian
ng buhay o pwede tayo mamatay. No? Pero yan po yung ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo magkaroon ng buhay na tiyak. Sa langit tayo patutungo at dapat yung pag-asa pong yun ang nasa ating puso at nasa ating isip na siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa, no? Lalong-lalo na sa ating pong nararanasan sa kasalukuyan. No? Kaya nga, inialay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Diba? Nabuhos ang kanyang dugo, namatay siya, inilibing, after 3 days, siya po'y nabuhay na maguli para bayaran yung ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng kasigurahan, no? Sa sino mang taong mananalig, mananampalataya sa Kanya ay hindi pumapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, hayaan po natin ang salita ng Panginoon ang magbigay ng comfort sa bawat isa sa atin at kaliwanagan sa ating mga pag-iisip. Ang ating pong teksto na ating gagamitin ay sa John chapter 11 verses 23 hanggang 26. Kung kayo po ay may mga Bible, buksan niyo po, sundan niyo lamang po ako at akin pong babasahin sa inyo. Ito po ang sinasabi sa John chapter 11 verse 23. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Verse 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Yun po ang tanong ng ating Panginoong Hesukristo kay Marta. Nananampalataya ka ba? O sumasampalataya ka ba dito? Na ako, sabi niya, no? Sabi niya, Jesus said unto her, no? Martha said, Jesus said unto her, I am the resurrection and life. Okay? So nawa, pagpalain ng Panginoon ang kanya pong mga salita na ating pagbubulay-bulayan. Saglit po tayong manalangin sa aming Diyos na banal, dakila, makapangyarihan sa lahat. Itinataas po namin sa inyo ang sandaling ito, maging sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanya pong bahay, tahanan, o sa trabaho, ay kayo po ang patuloy na kumilos at sumama sa aming Panginoon. Ang banal na Espiritu maging tagapagturo sa aming pong bawat isa sa amin. Nang sa ganon, ang inyong pong mensahe, ang inyong salita na aming pagbubulay-bulayan ay lubos po naming maunawaan. Salamat at alam po namin na kayong aming tagapagligtas ay hindi po nanatili doon sa libingan. Alam po namin na kayo po ay buhay at kayo ngayon ay nasa langit, nasa kanan ng luklukan ng Ama. Salamat Panginoon at dalangin ko na kayo po ang magturo sa bawat isa po sa amin at ang mga salita mo Panginoon ay patuloy na magamit po namin, magmanifesto ito sa aming mga buhay at higit sa lahat, especially sa panahong ito na kami po'y may mga kabigatan, meron po kaming kinakaharap ang buong mundo, nawa ang ito po ang aming panghawakan, ang inyong pong mga salita at ang inyong pong mga pangako. Salamat, ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so kung makikita po natin, ito po yung tagpo na yung si Marta at ang ating pong Panginoong Hesus, no? Ay nag-uusap kasi dito yung time na namatay po yung si Lazaro, yung kaibigan ng ating pong Panginoon. At ito po yung tanong ng ating Panginoong Hesus kay Marta. Now, sabi niya sa verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me, shall never die. Ang tanong ng Panginoon kay Marta, sumasampalataya ka ba dito? Naniniwala ka ba dito sa sinasabi ko? At yan din po ang tanong ng ating pong Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Ito po ba ang ating
pananampalataya. Ibig sabihin that we have a resurrected Savior. Ang ating pong tagapagligtas ay buhay. We have a resurrected Savior. Tandaan po natin, ang ating Diyos, mga kapatid, ay wala na po sa libingan. 3 days lamang po siya sa libingan. Ang sabi ng the Bible says, on the 3rd day, He rose again from the grave. Siya po ay wala na sa libingan sa ngayon. Sa katulad ng mga paniniwala ng ibang mga tao na tuwing Holy Week o Biyernes Santo, ang sabi po ay patay ang ating pong Panginoon. Tandaan po natin, ang sabi ng Biblia sa John 20 verse 17, ito po yung Resurrection Day. Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Tingnan po natin ang sinabi ng ating pong Panginoon. Napakagandang salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi lamang sinabi ng Panginoon personal na ito'y kanyang Ama at kanyang Diyos, kundi ang sinabi niya, I ascend unto my Father and your Father, or our Father, and to my God and your God, or our God. Napakagandang pangako po ng Panginoon, tulad ng pangako niya sa atin sa John chapter 1 verse 12. Ano ba yung sabi sa John chapter 1 verse 12? But as many as receive Him, to them gave He power to become sons of God, even to them that believed on His name. Nung tayo po ay nanampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos. At hindi lamang kapangyarihan ng pagiging anak ng Diyos, binigyan din po tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. So anytime, alam po natin, darating sa atin na tayo po'y babawian ng buhay. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero yan po'y naka-appoint na. Kung meron na tayong appointed time para sa Panginoon, ang bawat isa po sa atin, maliban na lang na ang Panginoon ay dumating mamaya o bukas na tayo ay buhay pa, hindi na tayo makakaranas ng kamatayang pisikal, yung tinatawag na rapture. Pero kung hindi, ang sabi ay tayo po'y makakaranas ng kamatayan anytime. Yan ang sinasabi ng Hebrews chapter 9 verse 27. At as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Pero tandaan po natin, meron tayong pag-asa. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Kaya nga po, mga kapatid, huwag tayong matakot. Kung tayo man ay may kinakaharap ngayong COVID-19, huwag po tayong matakot maging sa kamatayan. Ang sabi sa Psalms, chapter 23, verse 4, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art me, thy rod and thy staff, they comfort me. Yan po ang sabi niya. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. So mga kapatid, hindi po tayo dapat matakot sa ating sitwasyon sa ngayon, sa ating kalagayan. Alam po, marami po ang nahihirapan, marami ang nagugutom, pero may pangako po ang ating pong Panginoon. At maging sa kamatayan, huwag po tayong matakot kasi meron po tayong resurrected Savior. Meron po tayong tagapagligtas na muling nabuhay. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, resurrected Savior, yan po yung ating tagapagligtas. So kung meron tayong
resurrected Savior, dapat meron din po tayong resurrected faith. No? At dahil meron tayong resurrected Savior, dapat meron din po tayo nitong resurrected faith. Una, no? Letter A, resurrected faith in His Word. Faith in His Word. Pananampalataya, mga kapatid, sa Kanyang salita na hindi, alam po natin, ang salita ng Panginoon, hindi po ito nagmamaling. Hindi po ito lumilipas. No? Yan ang sabi ng salita ng Panginoon o ng Bible. Ang sabi sa Matthew chapter 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Maglalaho ang langit at ang lupa, pero ang Kanyang salita ay mananatili. Dapat ito po yung pagkakataon, no? Itong pagkakataon po natin, o yung ating kalagayan ngayon, ay hindi po tayo dapat manghina, hindi po tayo dapat lugmok, o hindi po tayo dapat bigat na bigat ang ating mga puso na para bagang wala tayong pananampalataya. Dapat, no? Manampalataya tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Meron tayong salita ng Diyos na pwede po nating panghawakan sa mga pagkakataong ganito. Tayo po'y nahihirapan. No? Nahihirapan ang buong mundo. No? Ang buong sanlibutan. Tandaan po lagi natin, we have the Word of God that never changes. Amen po ba? No? Alam natin, ang salita ng Panginoon ay hindi po nagbabago. We have a resurrected Savior, and because of that, we must have a resurrected faith. No? Kinakailangan yung ating pong pananampalataya. Ngayon, ang tanong, kumusta po ang ating pananampalataya? Ang iyo bang pananampalataya ay muling nabuhay katulad ng muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon? No? Dapat meron tayong pananampalataya, mga kapatid, sa Kanyang salita. Tandaan po natin, ang Kanyang salita ay hindi po yan nagmamaling, hindi nagbabago. No? His Word is powerful. It is preserving, and it will preserve us. No? Yan po ang pangako ng ating po Panginoon. No? Mga kapatid, yan ay panghawakan po natin. Yan ang pangako ng ating pong Panginoong Jesus. So, not only a resurrected faith in His Word, but also we must have a resurrected faith in His works. So, kanina sa Kanyang salita, in His Word, ngayon naman ay kailangan magkaroon din tayo ng faith in His works. Sa gawa ng Panginoon, sa Kanyang gawa. No? Tandaan po natin, itong JUFBC o yung lahat ng mga gawain po dito sa Jeddah, sa Pilipinas, sa ibang bansa, no? Ito po ay gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang diablo, no? O si Satanas, wala pong gustong gawin yan, kundi sirain ang gawain ng ating pong Panginoon. Pero tandaan po natin, walang sino mang pwedeng makagiba o sumira at magpahinto sa gawain ng ating pong Panginoon. No? Tandaan po natin yan. Hindi po itong COVID-19 o kung ano bang ating mga nararanasan sa mga panahon pong ito ang magpapatigil ng gawain ng ating pong Panginoon. Bagamat pansamantala, no? Ang ating pong sama-samang pagsamba, no? O yung maging ang ibang mga churches, no? Ay naputol, no? Pero hindi po ibig sabihin na totally na hinto ang gawain ng Panginoon. Nagpapatuloy po ang mga gawain sa ngayon sa pamamagitan ng katulad nitong ating ginagawa. Live streaming worship service or yung ating iba't ibang mga gawain, yung katulad ngayon, yung ating panalanginan at yung iba pang mga church activities, lalo na sa Pilipinas. No? Kung kayo po'y manonood, no? Pag Sunday, ang dami pong mga nagla-live stream at iba't ibang mensahe ang ating pong mga mapapakinggan. Salamat sa probisyon ng ating pong Panginoon.
sa kanyang gawain na tayo ay nakakapagpatuloy sa ating paglilingkod kahit tayo ay nasa kanya-kanya po nating tahanan, yung iba ay nasa trabaho, pero yan po ay provision ng Panginoon. Patuloy tayong nakakapag-aral at nakakapakinig ng kanyang salita. At mamaya, sabay-sabay din po tayo o sama-sama tayong mananalangin. Tanda po natin mga kapatid, this is not a work of man. No? This is not our work. This is a work of God, and it will continue by His grace because we have a resurrected Savior. Kaya pasalamat po tayo because we are serving a resurrected Savior. No? Yung ating pong pinaglilingkuran ay alam po natin na buhay. Yung sabi kanina sa ating pong inawit. No? He lives. And because of that, we must have a resurrected faith in His Word, no? In His Word, at letter C, in His way. Dapat magkaroon din po tayo ng resurrected faith in His way, no? Faith in His way sa kanyang pamamaraan, no? Merong COVID-19, inalaw yan ng Panginoon, tandaan po natin, no? Meron pong ginagawa o gagawing pamamaraan ng ating pong Panginoon upang ito'y mahinto, upang ayusin niya. No? Hindi lamang ang tayo dito sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, ang buong mundo sa kabila ng ating pong nararanasan sa ngayon. Alam natin na itong mundong ito, no, will perish. Alam natin na ito na po yung ating last day. No? Pero tandaan po lagi natin mga kapatid, meron pong pamamaraan ang ating pong Panginoon. Pagtiwala lang po tayo, mga kapatid, sa kanyang ginagawang way o pamamaraan, no? At makikita po natin ngayon, no? Patulad ng mga ginagawa ng mga tao po sa ngayon, makikita po natin, no? Na ginagamit niya, una sa lahat, yung mga pinuno ng bansa, no? Yung mga presidente, no? Government officials, at marami pang iba, higit sa lahat, yung mga frontliners, no? Para mapigilan ang pagkalat nitong COVID-19, bagamat marami po ang naapektuhan. So, salamat po tayo sa ating Panginoon kasi ginagamit niya, katulad sa Pilipinas, no? Yung ating presidente, na gumawa po sila kaagad ng paraan. No? Nag-implement kaagad sila ng lockdown upang mapigilan ang mabilisang pagkalat ng virus. Nang sa ganon, o itong COVID-19, upang yung ating pong mga mahal sa buhay ay hindi po sila mahawa. Kung ating pong ikukumpara at ating titingnan yung ibang bansa, grabe po ang affected sa kanila. Katulad sa Italy, no? Sa US, sa Spain, sa Iran, at itong China na kung saan dito po nagsimula ang virus, no? Libo-libo po ang mga namatay. Hindi po tayo natutuwa sa dami ng mga namatay. Pero pasalamat tayo sa Panginoon kasi sa Pilipinas, no? Ginamit po yung ating presidente para mapigilan ang mabilisang pagkalat ng virus na ito sa ating pong bansa. No? Ang ating pong titingnan, yung Italy at saka yung Pilipinas, halos magkasinlaki lang. Yung baka yung population nila ay halos parehas lang po ng sa atin. No? O yung laki ng bansa po natin. Pero makikita po natin yung mga namatay doon sa Italy, kung gaano po karami. Ngayon sa Amerika, ang dami pong namamatay. Sila na yung nangunguna sa ngayon. No? Marahil, no? They took it lightly. Hindi agad nila binigyan ng pagpapahalaga yung mga recommended o warning ng WHO. Kaya po nangyari ito ang ganito sa kanila. Pero salamat dahil sa ating bansa, meron tayong presidente, no? Na concern sa ating mga mamamayan na siya po'y nag-implement kaagad ng lockdown and social
distancing. So ito po yung pamamaraan ng ating pong Panginoon. Ganon din dito sa Saudi Arabia. Ginamit ng Diyos itong king, yung hari, para mag-implement agad ng total lockdown. At ngayon, yung 24 hours curfew, no, para mapigilan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19. So yan po ang mga pamamaraan ng Panginoon upang ingatan tayo. Para po mga kapatid, makita natin, magkaroon tayo ng maliwanag na pag-iisip upang ma-appreciate natin yung mga bagay na di natin na-appreciate nung wala pang lockdown. Nung walang lockdown, wala tayong pakialam. Hindi natin napapansin yung mga taong concern, no, sa atin. Ngayon, nakikita na natin, na-appreciate na po natin yung mga tagapanguna ng iba't ibang bansa, no, kung paano sila ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang paraan upang mapigilan ang virus, no? Lalo na sa atin, sa Pilipinas, no? Na-appreciate po natin ngayon ang concern ng ating presidente, hindi lang ng presidente, lahat nagtutulong-tulong, yung kanyang cabinet members, senators, no? Lalo na ang mga mayors, mga barangay captains, no? Makikita po natin kung paano yung talagang mga may concern na mga may katungkulan, kumikilos po sila. Yung ibang government official, higit sa lahat, yung mga frontliners sa iba't ibang department ng gobyerno, hindi lang ang mga medical staff, yung mga police, army, at even individuals ay ginagamit po ng Panginoon, no? Nagtutulong-tulong po sila. So makita po natin ang concern ng bawat isa, no? At kung paano nagtutulungan ang ating mga kababayan. Ito po'y pamamaraan ng ating Panginoon. No? Pasalamat po tayo sa Panginoon. Kasi dahil dito, sa kanyang mga pamamaraan na ito, hindi po nag-escalate. No? O tumaas ng gusto ng 100,000 ang mga affected ng COVID-19 o virus na ito sa ating bansa, maging dito sa ating kinaroroonan sa Saudi Arabia. Compare po natin sa ibang mga countries na grabe po ang naapektuhan ng COVID-19. So, because this is God's way, we must have a resurrected faith because of our resurrected Savior. So yan po yung una na dapat nating makita. Meron tayong resurrected Savior. Kinakailangan natin ng resurrected faith. No? Una sa kanyang salita, in His Word. Pangalawa, in His work, and in His way. Second, ay hindi lamang po yan, kinakailangan magkaroon din po tayo ng revive faithfulness. No? Revive faithfulness. Kumusta po ba yung ating katapatan? Yung ating katapatan sa Panginoon sa ating pong paglilingkod ay dapat ma-revive. Dapat ma-recharge po tayo ngayon. No? Hindi po ito yung dahilan upang ikaw ay magpahinga sa iyong paglilingkod o faithfulness sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ating, especially, mahaba po yung ating mga oras ngayon. No? Halos nakakainip sa bahay pag wala kang ginagawa. So, meron po tayong time ngayon para sa ating Bible reading. No? Binigyan tayo ng Panginoon, lalo na yung mga walang pasok. No? Kung dati ang nababasa lang natin ay isang verse o dalawang verse, isang chapter, ngayon siguro mas marami na tayong mapapagbulay-bulayang salita ng ating pong Panginoon. Yung ating prayer life, dati hindi halos tayo makapanalangin ngayon dahil walang oras, sa sobrang busy ngayon binigyan po tayo ng time para manalangin. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon, marami tayong dapat na ilapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At hindi lamang po yun, kinakailangan patuloy po yung ating pag-aakay ng kaluluwa. Dapat maipakita po natin sa Panginoon yung ating katapatan sa gitna ng ating pong mga nararanasan, no? At kinakaharap kahit pa tayo ay naka-lockdown,
dahil po dito sa COVID-19. Alam niyo po sa Pilipinas, no, mas effective po ngayon yung kanilang soul winning. Bagamat hindi po sila nagbabahay-bahay, no, through telephone lang, tumatawag po lang sila at marami po ang nagsisitanggap. Nawa, gawin din po natin yon sa ating mga mahal sa buhay. No, ito na sigurong pagkakataon upang may bahagi po natin ang salita ng Panginoon. Tandaan po natin, kahit sa gitna ng mga problema na ating kinakaharap, no, as God's people, we could be still faithful to our Bible reading, to our prayer life. Kung wala pa tayong nakatalagang oras, appointed time sa Panginoon, sa pananalangin, na ito po yung pinakamagandang time para magkaroon tayo ng oras sa Panginoon. Soul winning, no? So hindi lamang po yan, no? Hindi lang dapat tayo maging faithful sa Bible reading, prayer life, soul winning, kundi pati sa pagbabalik po natin ng mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Yung ating tithes and offerings at yung ating faith promise. Eh sabi ko nga po sa inyo, nung Friday, di ba, itago nyo lang po yan at kapag tayo po ay bumalik na sa normal, sama-sama po natin ibabalik sa Panginoon yung ating faithfulness sa mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin. Alam niyo po mga kapatid, this is not a time to slack. No? This is not a time na magkaroon tayo ng mga maling pag-iisip o pagdududa sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin, meron tayong tagapagligtas na nasa langit, nasa kanang luklukan ng Ama, tagapagmagitan natin, na tayo po ay kanyang tinitingnan sa mga panahong ito. No? Nakatuon po sa atin ang ating pong Panginoon, no? Sa ating pagkakataong ito, kung tayo po ay mananatiling matapat sa ating pananampalataya sa pag-akay ng kaluluwa at patuloy na magtitiwala sa kanyang mga pangako. No? We must have a revive. We must have revive faithfulness. Dapat ma-revive po yung ating katapatan sa ating pong Panginoon. Kasi ang ating pong Diyos, ang ating Panginoon, lagi po siyang faithful sa atin. Naalala niyo yung January? Yan po yung ating team. No? Revival. No? Ngayon ay baka dahil sa mga problema, no, sa ating mga kinaharap o nararanasan sa ngayon, kinakailangan patuloy na ma-revive po ulit ito pang ating faithfulness sa ating pong Panginoon. No? So, meron tayong resurrected Savior, no? Kaya meron tayong resurrected faith sa salita ng Panginoon, sa kanyang gawa, sa kanyang pamamaraan, no? Meron tayong revived faithfulness at ang pangatlo, no? Last ay dapat magkaroon po tayo ng renewed freshness. Renewed freshness. Dapat magkaroon po tayo ng ngayon ng fresh vision, no? Sa gawain ng ating pong Panginoon. Anong gagawin natin bilang mananampalataya o lingkod ng Panginoon ngayong tayo ay naka-lockdown? No? Tandaan po natin, merong purpose ang Panginoon. No? Kung bakit niya po inalaw na tayo ay ma-lockdown. No? Meron po siyang layunin, meron po siyang purpose. No? Dapat ma-refresh po tayo, no? Magkaroon tayo ng renewed freshness from the Lord. Marahil, yung pong inyong pananampalataya, yung ating pananampalataya ay naging stagnant, no? Nanghihina kasi sa mga nangyayari sa ating pong paligid, o kaya ay naging lax tayo, o ikaw ay nag-backslide. Ito po ang pagkakataon para mag-renew po tayo ng freshness o ng kasariwaan para sa ating Panginoon. Alalahanin po natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos, kung saan tayo iniligtas ng Diyos, at kung saan tayo ngayon naroroon. No? Kung saan tayo dinala ngayon ng ating pong Panginoon.
Ngayon, ito yung magbibigay sa iyo o sa atin ng renewed freshness para sa ating pong Panginoon. Nawa magkaroon po tayo ng vision after this lockdown. No? Para lalo pa tayong maglingkod sa Panginoon. No? Nawa ay after nito, sasabihin natin, I will serve God faithfully. I will do more for Him. No? So ngayon pa lang, dapat gumawa na po tayo ng listahan ng mga bagay, kung anong mga bagay ang dapat po nating alisin sa ating mga buhay. No? Bilang doon sa mga tatay, sa mga may anak, bilang tatay o ama ng tahanan, ganun din sa mga nanay, bilang ina ng tahanan, sa mga bata, mga nagiging rebellious, o kung ano man yung ating katatayuan o kalalagayan sa ating pambuhay, dapat ngayon pa lang umpisahan na nating mag-list. Ilista po natin yung mga bagay na dapat nating alisin sa ating pong mga buhay at ipanalangin po natin ito sa ating pong Panginoon. No? Ito rin yung pagkakataon upang isulat din natin yung mga bagay na gusto mo namang gawin para sa ating pong Panginoon. Na pwede mo nang gawin ngayon habang tayo po ay naka-lockdown. No? Kinakailangan ay ating pong idulog din yan sa ating pong Panginoon. So, you see, we have a resurrected Savior. Tandaan po natin, no? Ang Diablo o si Satanas, ang gusto niya pong gawin o hadlangan lagi yung ating pananalangin, yung ating paglapit sa Panginoon, no? Yung ating pagmamakaawa sa Diyos at yung pag-akay natin ng kaluluwa. Pero marahil yung mga bagay ngayon ay kanya po pwedeng hadlangan. Pero hindi niya po kayang hadlangan ang langit para ibuhos ang pagpapala ng Diyos. Bakit po? Dahil ang langit ay bukas para sa bawat isa sa atin. No? At yung ginawa po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na kung saan ay inaalay niya ang kanyang buhay, nabuhos ang kanyang dugo, siya po'y namatay, inilibing, after 3 days, He rose again. Ginawa niya po yan, more than 2,000 years ago na ang nakakalipas para bayaran ang ating pong mga kasalanan. Ito po ang dahilan kung bakit tayo ay pinagkalooban ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Because of our resurrected Savior. Sabi ng Bible, no? Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Tandaan po natin, ang pag-asa po natin sa Panginoon hindi lang dito sa lupa, may naghihintay po sa atin doon sa langit. No? Yan po sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawang tao, ang pinakakawawa sa lahat ng tao. No? Meron po tayong hinihintay. No? Yung pangako ng Panginoon, yung ating blessed hope, sa Titus chapter 2 verse 13, anong sabi po doon? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Blessed hope. Ano ba yung blessed hope na yan? Yung glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Kaya, pasalamat po tayo sa ating Diyos Ama. No? May pinagkaloob niya kanyang bugtong na anak. At ganun din, pasalamat tayo sa Panginoong Hesus na naging obedient sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan upang ang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So, salamat because we have a resurrected Savior. Ulitin ko po. Ha? We have a resurrected Savior. Muling nabuhay na tagapagligtas. Hindi po siya nanatiling patay.
Kaya dapat meron tayong resurrected faith. No? Faith in His Word, faith in His works, faith in His ways. At ganun din yung ating pong faithfulness, kinakailangan ma-revive. No? Magkaroon din tayo ng renewed freshness. So nawa, no? Makita po natin yan. Kahapon lang, no? Inalala po natin yung muling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Salamat sa ating pong Panginoong Kristo na nag-alay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. No? Nawa tayo po ay napagpala sa salita ng Diyos sa gabing ito. No? God bless po. At nawa alalahanin po lagi natin yung ginawa ng ating pong Panginoong Kristo. Kung ano man yung ating nararanasan sa ngayon, no, may layunin po ang Panginoon kasi nakikita ng Diyos. Alam po natin ang dahilan, iisa lang. No, ang tao ay sobra na po ang kasalanan. Ang nais ng Diyos, ang tao ay magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoon at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang pong buhay. No, nawa tayo po ay napagpala. God bless po sa bawat isa. At bago po tayo dumako sa ating sama-samang pananalangin, ay pakinggan po muna natin yung isang awit. Pagkatapos magko-close na po sa panalangin bago tayo dumako sa ating pong kanya-kanyang panalangin. At pagkatapos manalangin, mag-message na lang kung tayo po ay mga tapos na.